Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 22, 2024. So, ngayon is araw ng Sabado. At ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli mo natin hapyawan yung naging series natin last week para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. So, yung naging series namin last week ay guidance in decision making. So, yun, alam naman natin sa pag-decision is yung decision na gagawin natin is pwedeng yung maging doon ng pwedeng maganda, pwede maging resulta maganda, pwede maging resulta na hindi. So, kailangan hingin natin yung guidance ng ating Panginoon para talagang 100% sure na maganda yung kalabasan natin. Hindi totally na sinabi ko maganda is yung talagang yung gusto, kung ano yung gusto natin ay yung makuha natin. For like example, may gusto ka na mangyari. Tapos, ay yung parang ito yung decision mo. Siyempre, may mga decision na hindi tutugma din sa gusto mo, pero kung may guidance ng Panginoon, sure na may matutunan ka naman. Talagang ipapa-lesson sa'yo, tuturo sa'yo ng Panginoon yung tamang way sa pag-decision. So, yung series na talakay natin yung araw ay Trusting God in Financial Matters. So, in terms of financial matters, ito yung mga ginagamit natin na pera para tayo makakain, makapag-aral, mabuhay ang ating pamilya. So, ayun, yung parang pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Gawin natin siyang manager. Sa mga oras na nagkatrabaho tayo, nagsisikap tayo, business tayo, ilagay natin ang Panginoon doon sa buhay natin para talagang pagkatiwalaan natin siya para maganda yung maging daloy yung sa mundo natin, yung financial natin. So, ayun, pagpasensya muna ng konti dahil ganito yung magsalita dahil sumasakit ang aking ngipin, pero hindi naman ito maging hadlang para tayo mag-devotion. So, yung Bible verse na kaya natin araw ay 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabi dito, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang magyabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagpaloob ng ating lahat ng bagay na ikasaya natin. So, sinasabi lang naman dito na may mga taong sa mundong ito, napakaraming mayayaman, maraming tao nagpapakasasa or talagang ginagamit nila yung kayamanan nila sa mundong ito. Nagyayabang sila, ano yung binibili nila, minsan natatapakan nila yung mga taong mahirap. Kailangan huwag silang asa, huwag tayong asa sila nun. Kunyari, sa halip umasa tayo dun sa Diyos natin. Kumbaga, bonus na kaya bonus na kaya na mayaman ka. Pero maganda kung mayaman ka tapos maasa ka sa Panginoon, di ba? Napakaswerte nun, sabi. So sa ating teaching, wealth is a false security. So wealth is a false security. Yung flesh natin sa mundong ito, yung mga pera natin, ginagamit natin yung pera natin para tayo magkaroon ng security. Seguridad, bumibili tayo ng mga baril, kutsilyo, parang protect sa natin, mahal tayo ng mga security. Hindi yung pinaka-security na kailangan natin. Kailangan natin is yung God security. Yung guidance ng security sa lahat ng bagay. Talagang hindi tayo mabayaan ng Panginoon. Ayun yung pinaka-best security, hindi yung wealth. Number 2, God alone is our security. So, God alone is our security. Sigat lang ang napaka-security natin na dapat. Kahit naman napakadaming bodyguard, kung kaloob na ng Panginoon na tayo mawala, talaga yan, kahit nga mag-bullet ko pa ba dyan, kahit na palabalutan mo, atake na sa puso. Sorry sa word naman. Pero, gano'n ba? Ang Panginoon lang magsisigurity sa atin ng lubos sa lahat. At sa ating teaching, God is the chief provider our needs. So, ang Panginoon lang po-provide ng ating kasiyahan. So, ayan po pa, sa araw ito na may meron tayo sa panig, at manood, God bless.